Before we visited the famous underground river in Palawan, we found ourselves here, gliding slowly through a mangrove river on the morning of June 27, 2025. At first glance, it's peaceful, still, but the more you look, the more alive it becomes. Mangrove trees don't grow on land, they grow on water. Their roots twist and stretch like living sculptures, making homes for fish, crabs, birds, even snakes. At the same time, they protect people. They slow down floods, prevent erosion, clean the water, and keep the coastline strong. It's like nature made its own defense system, quiet, steady, and generous. What surprised me was how clear the water was. You could see the riverbed, small fishes, and even little bubbles, maybe from oxygen rising out from the mangrove roots. There was no strange smell, no noise, just peace. And even though the sun was out, it wasn't hot at all. The trees shaded us. The air felt soft. It was the kind of quiet you don't want to break. So before we head into the underground caves, I want to take you here first to witness how life, nature, and people grow together in balance. Let's listen, float, and learn. Kaya nga hindi ka matanda. Sorry po, see you later po. Wala kaming crocodile. Pinagpala ang aming lugar na walang crocodile. Dapat. Opisina natin. Meron talaga. Marami. Mayroon dito, sir, sa pupuntang south ng Palawan. Sa Balabak. Part of Palawan po yun, sir. Last municipality ng Palawan. Papuntang Balabak, Patarasa. Kasi kahapon, sir, may guest kami from Patarasa. Sabi niya, ate, may crocodile ba dito? Sabi ko, sir, wala. Sa kanila daw. Kasi magkatabi pong municipality. Patarasa, Balabak. Sir, dito po ma'am, malinis po na makikita natin. Meron tayong mangrove snake. Nasa site ko, sir, yun po, yung black and yellow. Kita nyo, ma'am? Ito, ma'am, sa kanan. Yan po, ma'am, hindi masyadong malaki. Ayun. Nakapulupot po, ma'am, sa... Black yellow stripe. Kita nyo po? yeah. Venomous yan, no? Di venom, sir. Pero sila, sa ngayon, sir, tulog po yan. Hindi sila active pag-araw. Maraming isda, sir, maliliit sa ilalim. Nocturnal po sila. Paggabi naman po, ma'am, wala na kaming tour. Kasi sila ay nasa water na po yung mga snakes. Pero hindi naman po, ma'am, sobrang dami ng snakes. Ngayon, ma'am, isa lang po yan ang mangrove snake na nakikita. Kasi minsan, sir, meron pong 4 or 3. Pero ngayon, sir, isa lang po. Kahapon, sir, meron silang 4 o 3 na mangrove snake. Pagka lumipat po, ma'am, ng mataas po na part na ng sama, hindi na siya natin nakikita. Kasi mahirap na po, ma'am, tumingala. Baka po split pa yung ating liig na katingala. So, nakikita niyo po, ma'am, sa harap, sir, yun po yung mountain. Yun na po, ma'am, yung inyo pong pupuntahan kunting oras mamaya or kung galing na po kayo, yun na po yung ating underground river. So, kilala naman po, ma'am, siya sa pangalan po na Sleeping Giant Mountain. Isa po, ma'am, kasi na ang hugis po ng bato, parang mukha ng tao, ma'am. Tapos may nakahiwalay po na bato na mas mataas. So, titignan po, ma'am, ito. Yung ma'am, ayan na ito. Malapit po. Kaya po, ma'am, Sleeping Giant Mountain. Kasi natutulog siya, tapos yung mukha, tapos yung ilong. Yung mountain nocturnal. Kasi yung snake nocturnal din eh. Nocturnal din, sir. Buti nga siya nocturnal. Oo. Paano na lang, sir, kung hindi Daylight. sila nocturnal, hindi tayo, sir, pwedeng tayo ang gumalagal.
So, isang napakagandang araw po, ma'am, at ang aming pagbati po sa inyong lahat. Welcome po kayo, ma'am, sa amin sa Mangrove Paddle Boat Tour. So, dito po, ma'am, sir, napaka-relax lang po ng ating tour. Makakita po tayo ng mga wildlife kapag nagkataon sa gilid po ng ilog. Or ngayon po, ma'am, nakikita niyo po yung ilalim ng ating ilog. Malinaw dahil po, ma'am, high tide at yung tubig po natin, ma'am, ay alat. So, nakikita po, ma'am, yung ilalim dahil full high tide po siya. So, meron po man tayong 30 hanggang 35 minutes po na tour. Balikan na po yun, ma'am. 1 kilometer po ang abot ng ating paddle boat tour. So, ipakilala ko po, ma'am, yung aming sarili sa inyo. Ako po, pangalan ko, Alma. Isang magandang araw at mabuhay po tayong lahat. Yung ating boatman, ma'am, sir, siya po si Robert. So, magandang araw po ulit. Ma'am, ingatan niyo po yung camera, sir, ha? Baka po, ma'am, please po, mahulog po sa ilog. Ilog to, sir. Kaso lang ngayon po, ma'am, high tide at konektado po siya sa dagat. Kaya ang kulay ng tubig ngayon, sir, ay clear. Mamayang hapon, sir, pag nag-low tide na po, hindi na po, ma'am, siya ganito. Babalik po, ma'am, siya sa kulay na brown. Hindi, sir, natin makikita yung ilalim na ganun po ka-clear. Hello, good morning po. So, ngayon po, ma'am, ito talaga ay malalim. So, sir, umaabot siya, ma'am, ng 10 feet. Yun po ang pinakamalalim niya, sir, 10 feet. Pag low tide naman, sir, iba din po, ma'am, ang kulay, iba ang lalim. Pag low tide, ma'am, 5 feet lang po ang tubig. Pero hindi po, ma'am, kami na-stop sa tour. Tuloy-tuloy po ang tour kahit na mag-low tide po. Kasi hindi naman po, ma'am, nauubusan ng tubig yung kanal o yung tubig na river. So, sa ating kanan po, ma'am, sir, meron tayong nakikitang small python snake po. Hindi po, ma'am, siya maklaro kasi, sir, kakulay ng brand. Nasa site nyo na, sir? Ayan, nakikita ko sa yung mga mata. Ayan, sir, o, yan, ma'am, o. Ayan. Kahapon, sir, merong ganito kalaki. Kabilaan lang pa naman, sir. Tapos, sir, umalis siya. Umalis po siya po, ma'am. Sa rainforest or baka mas mataas, sir, hindi namin siya naspatan po kanina ng aming morning na tour. So, ang alam ko, sir, yung pythons po, ma'am, wala siyang venom. Pero siya ay malaki. Ginagawang pulutan. Marami talaga, sir, ang ano po, ma'am, na kapag malaki na yung snake ginagawang pulutan. Masarap ba, sir? Mga exotic, sir. Parang manok. Parang, katulad din, sir, ng lizard. Manok. Ang lizard, di ba, sir, parang manok din daw po. Buhaya. Ano? Tawag ito. Bayawak. Bayawak. Ngayon, sir, hindi ko po masisigurado kung makakita tayo ng bayawak kasi mataas yung tubig, sir, alat. Monkey. Kanina, sir, meron kaming nakita isa na monkey. Baka selfie na lang. Kasi, sir, pagka ganitong mataas ang tubig, wala sila halos, sir, makuhang pagkain yung mga animal kasi, sir, yung putik na apawan ng tubig. Saka ma'am, lubog, wala silang mapapatungan na para maghanap ng kanilang pagkain. Pero pag mababa ang tubig po, ma'am, yung lizard nasa ibabaw po, ma'am, ng putik. Tapos yung mga monkeys, hindi po, ma'am, nakakalakad sila sa may putik. Nakakuha sila ng maliliit na crabs, yung mga sardines. Yun yung pagkain nila po, ma'am. Tapos yung bunga ng mangrove tree na nakadikit sa putik na hindi pa tumutubo. Pag nadaanan nila doon, kinakain nila yun. Parang tubo. Ganun po yung bunga ng mangrove tree, sir, parang tubo. Mga isda ba? Kinakain din nila? Yung maliliit po, ma'am, na mahuhuli nila sa gilid, kinakain ng bayawak, kinakain ng monkey. Ayun, sir, o yung monkey, oh. Ayun, oh. Sa taas. Solo. Hindi ko na sir, yung solo kanina. Siya pa rin siguro yan, sir. Solo. Moy, ilong.
Itong kamoy, ay hirap. Nalulungkot siya nga ma'am kasi mataas ang tubig. Wala silang makuhang pagkain dito sa baba. Isang aburido siya. Alis ng mata mo. Nagpapakaaliw lang siya sir ng sarili niya. Nag-aantay na bumaba ang tubig para makakuha siya ng food. Kasi kapag low tide yan sir, marami sila sir kasama yung maliliit na baby. Pero sila po ma'am, sabihin ko po sa inyo yung ugali ng mga monkey dito, kahit malapit na tayo sa underground, hindi po ma'am ganon sa underground. Yung kapag may tao, lalapit sila sa tao, tapos mga agaw, hindi pa ganon po ma'am. Kasi dito sir, hindi po sila binibigyan ng pagkain. Saka marami pa po ma'am monkey dito, kaya sila sir, grupo-grupo. Kung saan po ma'am napag-grupo, katulad di ba po ma'am sa mga sundalo, may grupo, di ba sir? Ito, grupo ng ganitong batalyon. Ito yung group 6 batalyon. So, ganun yung mga monkey, sir. Sa underground kasi po, ma'am, malimit po. Ipinapaalala kapag makakita, huwag pong titiwala ng pagkain or cellophane. Kasi once po, ma'am, na makakita sila ng cellophane, bigla lang po, ma'am, nilang hinahagot, inaagaw po sa guest. Kaya, ganun po mga sila kadelikado doon kapag nakakita sila ng cellophane sa bisita po. So, dito ma'am sir, hindi sila ganun. Kahit sir, nasa gilid, kahit hindi mo sila binibigyan ng pagkain, kusa silang nabubuhay o sila yung bumubuhay sa kanilang sarili. Magaling na po ma'am silang lumangoy at minsan sir, nakakahuli na po ma'am sila ng maliliit na crabs kasi araw-araw sila dito sa mangrove. So may mga tunog po ma'am ng ibon tayong naririnig. Yun po ay woodpecker. Yung kasi lang po ma'am, kapag hindi natin kabisado ang kulay niya, kulay black, tapos may red sa ulo. So, malawak ang tuka. Yes. Kasi yung tuka nila sir, parang martilyo. Kasi di ba ma'am, kaya niyang butasan yung kahoy. Tapos magre-remove doon yung mga ant o yung worm pagkain nila yun. Parang martilyo yung kanilang tuka sa tibay. So, nakikita na po natin, sir, yung ating mga natatandang mga bakawan. Sa Tagalog po, ma'am, bakawan or mangrove trees. So, merong mga bumagsak po, ma'am, merong mga nakatayo. Yung bumagsak po, ma'am, yun po sa affected ng typhoon. So, 2021 po, ma'am, hindi namin, sir, makakalimutan. Kasi first time namin, sir, nakaranas ng ganong kalakas na bagyo. December 17, 2021, buong maghapon po ma'am na ulan, yun din po ang pag-atake ng bagyong Odette dito po sa amin. So yun po yung paghampas ng malalakas na hangin at malalakas po na alon na yung ating mga mangrove tree ma'am, ito po ang pinsalang. So bumagsak sir yung mga mangrove tree. Si mangrove tree sir matibay na po ng kahoy, pero sa lakas po ma'am ng hangin, ng dala po ng bagyo o bumagsak po sa ating mga matatandang mangrove tree po na nakikita po natin ma'am hanggang ngayon. Maraming kapalit ma'am dahil sila namumungat, pag nahulog, tumutubo, magiging puno ulit. Pero hindi po ma'am ganon kabilis na ganon po agad kalaki. Kasi yung bunga nila ma'am, napakatagal pong lumaki bago po maging puno o ganito kalaki. Para lang po ma'am, stick ng malunggay ang bunga ng mangroves. Pag nahulog po ma'am, napakatagal po ma'am siya bago po maging ganito kalaking puno. Dahil ito po ang nakikita natin mga puno, ayon po ma'am sa nag-aral po dito na datos po na naiwang mensahe po ma'am, umaabot na po niyang 100 years old yung mga big mangrove trees na nakikita natin. Talagang matataas. Kasi nga ma'am sir, siguro sir hindi na sila bababa sa mga 25-30 feet ang taas. Kasi ma'am tingnan niyo po sir, parang kasing taas na manginit. Yung iba nga sir, mataas pa po nyo. Tapos yung laki po man nila, merong maliit, merong malaki. Yung mga pinakamalalaki na pari-pariho, yan na po man yung ating mga 100 years old. Katulad po nito. Ito naman din po. Yan po. So yung ating tour ma'am, 1 kilometer sir, hanggang dito lang po yun. Kasi sa unahan po ma'am, hindi na namin sir pwedeng lampasan yung kung bumagsak na puno na nakaharang po sa ilog. So dito po ma'am, wala tayong crocodile. So simula po ma'am to i-open year 2000 ang
mangrove paddle boater po na isang CBSD project sa tulong po ng City Tourism at ng National Park po na management. Wala pong crocodile na kinuha para po maging malinis sa history na isa siyang tourist attraction. At yung mangrove trees na mga nakikita natin, ma'am, sir, natural po po. Hindi na po man to namin tinanim na para mapal. Kusang may nauhulog, tumutubo. Kaya gumagamit po yung mga puno. So, sa loob ng National Park, ang mangrove forest po natin. So, meron po siyang lawak na 47 hectares ang kabuang sukat po nito. So, dahil dito po maraming naubuhay doon yung ating mga buhay ilang o yung ating mga ibon, mga hayop o yung mga monkey, lizard, kasi po ang doon sila mamumuhay at makakuha ng pagkain. Pagdating naman po ma'am dito sa baba o sa matubig na lugar, ma'am, maraming nabubuhay pong isda, alimango, at yun po yung ating mga mud clam. At alam niyo po ma'am yung special delicacy food po sa mangrove, yun po yung tamilok. Tamilok. Tamilok, sir. Opo, tamilok. Pero ngayon ma'am, hindi tayo po makakakuha kasi nga ma'am yung tubig mataas. Kasi yung pinagkukuhanan po ma'am ng tamilok, yun po ma'am yung mga bumagsak na puno na habang tumatagal, siya ay nawawalan po ma'am ng katas, wala ng lasa. So, doon po ma'am mabubuhay ang tamilok sa loob po ng patay ng bakawan tree. Nakain po ma'am ng tamilok ang bakawan. Tapos kapag siya ma'am ay iha-harvest, kapag iha-harvest na po ma'am ang tamilok, kailangan sir may palakol. Bibiyakin sir. Kasi kapag walang palakol ma'am, hindi siya makukuha. Pero dahil po ma'am si mangrove area natin, nasa loob po ng protected area, priority po ma'am dito ang mga indigenous para kumuha ng pagkain. Ito yung mga katutubo. Kami po ma'am, isa po, napabilang po kami ma'am, doon sa nangangalaga ng mangroves. Pwede din po kami kumain. Pero kung gusto po namin ng katulad ng alimango, ng tamilok, bumibili po kami. Hindi po ma'am kami dito kumukuha ng pagkain namin. Kasi po ma'am kami yung nangangalaga, tapos kami rin po ang tira. So no, hindi po ma'am kami yun. Yung mga indigenous po ma'am, so paghapon po ma'am na hindi na po ganun karami ang bisita, so maririnig mo po yung maingay sila sa loob. So kumukuha sila ng mud clam, tamilok, yung kaya lang naman po nila makainin kasi pagkain po yung nila. Pero kapag gusto nyo sir tumikim, bakit sabi ko merong binibentang tamilok tapos hindi dito pwede dito. Kasi po ma'am, meron po silang ina-allowed na lugar na pwedeng kumuha po ng tamilok na pangbenta. Hindi po dito sa loob ng protected area. Kaya meron pong binibenta sir na tamilok. Pwede nyo pong tikman sir. Malinis na po ma'am. Kapag binili nyo po ma'am sa halagang 100 peso, lalagyan nyo na lang po siya ng suka or pwede din po ma'am lemon, kalamansi. Ikikaan nyo lang sir, tapos konting asin ay sibuyas. Hinikilaw lang po ma'am yung tamilok pagkakainin. Kaya kailangan sir, matapang ang loob. At ang lalamunan kaya. Ano ma'am, wag niyo, kapag gusto niyo po ma'am tumikim, hindi naman po ma'am kayo kakain ng marami para at least natikman niyo po. Kasi nga ma'am, pag hindi niyo po siya kabisado at lagi nakikita, mahirap po ma'am lunukin. Di ba, alam niyo ma'am yung pusod ng baby? Ganun na ganun siya ma'am. Sa pusod ng baby. Ang tamilok. Parang unoriginal pork. Malambot siya ma'am. Tapos manamis-namis kapag kinain. So kapag hindi niyo po ma'am siya makikita parati at natitikman, hindi niyo po ma'am kayang kumain ng marami. Kasi nga po yung lasa nun. Saka yung aura ng kanyang katawan. Parang malambot, slimy, na parang makakain mo ba? May haba po ma'am siya na 12 inches long. Minsan nga ma'am umaabot ng 18. Putulin lang ma'am pag mahaba na siya ng ganun. Putulin mo ng ganun lang po. At nilip na mo ang lasa ng tamilok na nakikita mo sa television na binabalita ni Sara David. O ni Tita Toho, di ba ma'am?
Sa ano ma'am, dun po sa buffet restaurant, ngayon, kapag mag-buffet po kayo, meron pong nagbibenta. Or dito po ma'am sa may nagbibenta po ng buko, nung bababa kayo ma'am sa inyong car, meron din po doon na nagbibenta po, maliit na outlet na Camilo. So, si mangrove forest po natin ma'am, so meron po ma'am na activity sir na pang-araw. Ano yun? Monkey. Kasi sir, maraming bunga ng mangrove yun po sa taas, kaya ang good po siya. So, nangungulit na siya sir na bunga ng mangrove. Yung maliliit po ma'am na parang mga sitaw na nakabitin sir, yun yung kanyang kinukulit. Ayun sir, oh, yung parang mga sitaw na nakabitin. Yun na yung bunga ng mangrove tree sir, yun na yung kanya. Kaya nga sir, kumakain na siya. Ayun oh sir, oh, kumakain na siya. Siguro sir, siya ay nakipagpunuan sa ibang grupo. Napipili niya talaga sir yung maraming bunga sir. Tingnan natin yung monkey. Sige. Maraming bunga sir, o yan sir, o yung parang mga sitaw na nakabitin na maliliit na green. So yun sir yung kanyang pinoframe, yun yung kanyang kakainin. Sikat muna. Ang daming bunga sir ng mangrove tree yan sir, o yung parang mga malunggay. Moy, ba't mo iniwan yung girlfriend? Ba't mo iniwan ang girlfriend mo, Moy? Thank you, boatman. Moy. Ay, lalaki pala siya, sir, oh. Bakit nagmamasturbate? Minsan, sir, ganun. Kasi sabi mo lalaki. Eh, ayun, sir, nakikita, oh. Minsan, sir, ginagawa nila. Minsan, sir, nangyayari. Oh, ayun, nakita yung egg niya, oh. Minsan, sir, ginagawa nila yun. Tapos, minsan, ginagawa nila din doon sa mga babae. Tapos, ang guest namin, mga foreigner, sabi nila, uy, parang ano sa kuwan, di ba mapiglas? Kasi hindi mo lang pwede silang batuhin. Pero sir, mabilis po ma'am silang makapagparami pagka maraming pagkain. Kaya ang monkey po ma'am dito, hindi pa sila paubos. 1:1 din sila, no? Isang ano lang. Yes sir. One made for life. Parang, Isang Oo. anak. kasi sir, hindi pwedeng maging twins. Dito sir, nakadikit sa dibdib. Nakadikit sa dibdib ma'am. Kapag yung baby pa siya, nakadikit dito sa dibdib. Habang naglalakad yung nanay, ang baby dito naka-egis ang dalawa. Dito nakaganon yung kamay sa liit. Tapos dito sa diwang nakaganon din yung paa. Habang naglalakad yung nanay nga ng ganyan, ang baby dun sa ilalim nakakapit. Bumibili. Kaya di pwedeng maging dalawa sir. Kasi saan pakakapit yung isa? Ganun sila ma'am. Kaya isang baby lang sila. Parang katulad sa bibig po ma'am na isang baby lang. Swerte lang po kapag yun yung mga twins. Pag lumabas sila sir ng marami na kasama yung maliliit, malilit yun sir, mababa ang tubig. Kasi pati yung maliliit po ma'am na kaya na nilang lumakad na mag-isa, makakalakad po ma'am sila or nagbabarbell sila po ma'am minsan sa mga maliliit na sama. Yung maliliit, nakakatuwa sila, nagbabarbell sila. Tapos yung mga adult, nakikita mo ba nakaupo, tatlong magkakatabi or dalawa nagpuputuhan. Yes, nagyayari yun ma'am. Nagpuputuhan. pala yan. Nagpuputuhan sila ma'am. Tapos doon naman sa kabilang grupo, meron din mga dalawang adult nagpuputuhan din. Pero sila po ma'am, ganun po, mababait pa dito. Hindi pa po ma'am nakakatakot na kapag may tao, nakaabang kasi may pagkain. Ito sa kanan natin sir,
talaga, hindi talaga sir mawawala yung mga monkey. Kasi ito nga ma'am, ano na sir, ito ma'am, yung forest. Walang tubig po ma'am siya, rainforest. So kapag siyempre sir, maulan na, or ganitong high tide, wala silang matutulugan sir dito sa mangrove kasi tubig. So dito lang sila sa rainforest. Kasi sa malaking puno, sa ilalim lang kapag mayroong nakaharang na makakapal na dahon, survive na po ma'am sila dun. So yun ang kanilang mga favorite site po. Siyempre po ma'am, maraming iba't ibang uri ng wildlife po sa forest. Sa Palawan po ma'am, meron pang ano sir, Palawan bear cat. Yung wild Panakita namin sa city to. Sa ano sir, doon sa Crocodile Farm, meron ang Palawan bear cat. Tapos yung wild boar, nakita nyo rin sir doon. Oo. Ito sir, meron pa. Hinahunting yan sir ng mga indigenous, yung wild boar po ma'am. Tapos kapag siyempre po ma'am, sobra sa pagkain, binibenta. Binibenta po. Saka meron pa sir ditong ano sir, pero ano na sir ngayon ma'am, medyo mahirap na rin sir matagpuan, yung anteater. Alam niyo yun? Yeah. Anteater. Ano siya ma'am? Hindi, Mahaba walang yan. ano siya ma'am, walang balahibo. Kaliskis. Mahaba Mas yan. mahaba ang nguso. Mahaba din po yung buntot. Parang lizard kapag lumakad siya. Nakatayo ng balahibo. Tapos yung balahibo niya sir, shell. Nakatayo. Anteater or pangolin. Maraming tawag doon sir eh. Kasi kumakain siya man ng anay, kaya anteater. Sa Tagalog naman po, sa English naman po ma'am, pangolin. Tapos, sa aming kasanayang tawag po ma'am dito sa Palawan, balinton. Balintong. Kasi nga ma'am, bumubuo yun siya. Tapos Yun mo yung yes, nag-roll. bumabaliktad. Ayun. Ang daming purpose no ma'am. So, ano yun doon? Pythons na malaki? Sir. I-sightseeing natin sir yung pythons na malaki sir. Ayusin lang natin sir yung ating bangka para makita nyo po yung pythons na malaki. Kung nakita nyo ma'am yung baby, yan ma'am yung baby oh. Kita nyo ba ma'am? Oo. Yan yung baby ma'am oh. Opo, yung kanyang mother or yung adult, Ayun. sightseeing natin. Asan? Eh. Ayun. O yan. Nakafollow ko Ah, din. Mm. Yung mother niya. Pero hindi pa yan totoong mother sir. Kasi hindi pa masyadong malaki sir. Pointer brother pa lang. It's the first time, mother. Ano, dalaga ko na. First time. Okay, ayun. Nakapulupot. Kami na ay dako ma'am ha. Okay. Pakita ka ma'am. Ma'am, ano? Pakatong po na. 3. Kakulay sila ma'am, mahirap makita. Kapag hindi mo po ma'am kabisado yung kanilang skin, kapag walang magtuturo ma'am, hindi mo makikita. Nalampasan na pala yung mga snakes. So, marami nga kahapon. At saka ngayon po ma'am, rainy seasons, talagang yung ganyan po ma'am kaliliit. Marami sir. Apat, 5. Ano sila sir? Siguro sir yung time nanganganak po ma'am. Tapos siyempre po ma'am wala silang pagkain doon. So, dito sila maghahanap ng pagkain sa water. Pagka lumaki na rin sir konti yan, umaalis. Pumupunta sila sir sa forest po ulit. Tapos, susunod naman na taon sir na tag-ulan bago naman po lalabas yung maliliit po ma'am na gano'n. Yung parang gano'n po, parang tabs pa lang pa ng paa. Yun nga ma'am, medyo malaki-laki na ngayon Nagsimula lang po ma'am sa ganito kaliit yun Yung baby na yun. Ang hirap talaga po ma'am siya makita kapag wala kang
guide na nakakita na. Alam mo, yun ba Yes, sila? ma'am. Ang pythons po, ma'am, sisid. Sisid sa ilalim. Kung maraming fish po, ma'am, yun Oo, ayun. Kasi breeding place of mangroves po natin. Imbakan ng mga pangitlugan ng ating mother of fish po ang mangroves. Hirap pala pag nasa tubig ka, baka may title. Lalapit sa'yo. Wala naman po, ma'am, ganun agad-agad. Pagkagabi, gano'n. Ay, kasi ang pythons, ma'am, na lumalangoy lang yun siya ng sisid. Kapag na-flash po, ma'am, yung camera, nagulat sila, nahuhulog sila. Kapag walang flash po, ma'am, kasi po, ma'am, malimit kapag yung maliliit na yun. Kapag may flash yung camera, ma'am, pag na-flash mo na mababa, mahuhulog na, mamalayan mo, nakasabay kayo kapag flash mo na yung snakes. Hindi mo rin, ma'am, siya makikita na nasa ibabaw kasi sa ilalim. Maraming small fish, ma'am, Ayun. Yan. Alat po yan, ma'am, ha, isdang dagat. Oo, kasi nga, ma'am, tayo ay pangitlugan po ng isda. Dami, no? Yan. So, millions of fish po, ma'am, ang kayang i-produce ng ating mangroves. Sa loob ng isang taon, sir, equivalent to 128 tons of fish ang kayang i-produce ng isang hektaryang Bakawan. So, di ba, ma'am? So, mabubuhay po yun, ma'am, tapos isusupply naman ulit sa dagat. Kaya, pag-usapang isda po, ma'am, ang Palawan, malaki pa rin po, ma'am, ang naibibigay po na share na ambag po sa Kamaynilaan. Kasi marami pa rin po dito mga isda. Tapos, pag dito po, ma'am, ang isda sa halagang 200 pesos, meron ka ng lapo-lapo sa Kamaynilaan, sir. Mura ka ng 200 pesos, sir. Kariskis pa lang ng lapo-lapo. Ang galunggong, sir, pinakamura dito, nakalipas, sir, 20 pesos. 50. Ganun po, ma'am. Ngayon, sir, medyo tumaas na sa 100 pesos ang galunggong. 80 pesos meron. 80 hanggang 100 po. Tingnan ko dyan. 80. Yun na. So, sa gilid ng ilog po, ma'am, meron po tayong species ng mangrove. Oh, there's the mangrove snakes po, ma'am. Oh, yes. Yeah, black and yellow po yung ating mangrove snakes. Binturan, ma'am, ang ating local name ng ating mangrove snakes. Opo. Usually, So, meron po, ma'am, tayong species of mangrove sa gilid ng ilog, lalaki at babae. Ito, ma'am, yung lalaki yan, sir, o yung maliit yung dahon. Tapos yung bulaksak, sir, po, ma'am, yung yellow na naka-open. Ito po, ma'am, yung babae. Malapad po ang leaves po nila. Tapos may isang variety pa, sir, parang bayabas yung kulay po ng kanyang balat. Tinatawag po naman, ma'am, siya sa pangalang tree. Maraming variety, ma'am. Opo. Pero, sir, lahat sila kayang mag-produce ng bunga. Lahat po ng ating mangrove trees nakakapag-produce. Meron pong activity po, ma'am, panggabi sa city proper. Yun po yung Firefly Mangrove Watching Tour. Ibang variety din po, ma'am, ng Bakawan. So, may alitap-tap at doon nakadikit yung mga alitap-tap. Paggatpat po ang local name. Kapag gusto niyo pong i-avail, pwedeng-pwede po. Oh, there's another one pa, sir. Oh, mababa. galing ah. Yes. So, yung pinakahuling mensahe namin po, ma'am, na ibabahagi sa inyo. So, hahandugan po namin kayo, ma'am, ng aming mangrove Panglawin songs. 2.0. So, meron po, ma'am, kaming mangrove songs na isi-share po sa ating tour. Halina o hirang sa barangay Kabayugan, ating masilayan na iibang Bakawan. Tayo ay namangpapatungong Bakawan at kasama natin kaibigan at mahal. Bakaway paramihin, tayo ay magtanim sa itlogang isda, puna ng pagkain. Wag itong putulin, bagus ay mahalin, isda't alimango ay dito nang galing. Tagilog na masarap, uy,
Ipon na mailap, Uy. talabang malasa at lukan na biyak. Ating pagyamanin, Uy. lamang dagat natin tulong sa mahirap, sa bakawan galing. Oy. Maraming salamat kaibigan, kayo ay naging welcome sa bakawan. Susunod na taon, babalik naman. Kami ay laging naghihintay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ito sir, yung sa harap natin sir, ito na po ma'am yung bukana ng ating ilog, dagat na po. Kaya po ma'am kapag ito po panahon ng itong high tide, napakabilis pong tumaas ng ating tubig kasi nga ma'am, dagat na po yan. So kapag sa amin po ma'am na may mga taga rito sir, kapag sabi mag-beach, pwede po yun. Pero pag sa bisita po kami, hindi nila ina-allowed. Kasi nga dito ma'am banda, wala na po, hindi naabot ng Coast Guard sir. Wala na pong makakapag-save. Kaya kapag may katulad sa amin nag-swim po ma'am, doble ingat din. Kasi minsan po ma'am sir, nangyayari din na yung taga rito ay nalulunod. Yan naman ma'am, Sa so yung zipline. zipline. Pag mag-zipline po. Pag mag-zipline kayo sir, yan po, katawid sa kabila. Pag tumawid kayo doon sir, kailangan nyo po maglakad ng mga 10 minutes. Pero happy, of course happy po. Pag nag-zipline. This tour reminded me how much life exists in silence. The mangrove forest was full of movement. Fish swimming, crabs crawling, birds calling, and monkeys watching from the trees. Everything had a place. Everything would work together. Mangroves don't just grow in water. They hold everything together. They protect the land from floods, clean the water, and give shelter to so many animals. They even help fight climate change, quietly doing the work. It made me appreciate how essential they really are. But what made it even more meaningful was knowing that people are protecting this too. Local guides, conservationists, and especially the indigenous communities who lived with these trees for generations. They're the reason this forest is still here. I'm so grateful for this experience and for those unsung heroes who made it possible. They don't get the spotlight, but their work matters every single day. Honestly, I just wish the tour was longer. I could stay there for hours just learning, observing, and feeling the peace that the place gives. But it doesn't work that way. But this was just beautiful. It was a reminder that when we care for nature, it takes care of us in return. It was a good ride. Thank you for everything.